Samantala mga ka-RSP ngayong taon, ginugunitan natin ang ika-150 taong kaarawan ng isang napakahalagang babae sa kasaysayan ng ating bansa na si Gregoria de Jesus o mas kilala bilang Kaoryang, ang lakambini ng Katipunan. At bilang pagbibigay pugay sa kanyang buhay, tapang at pagmamahal sa bayan, isang espesyal na pelikula ang muling bumuhay sa kanyang kwento, ang Lakambini Gregoria de Jesus. Yes, tama ka dyan, Audrey. At para ibahagi ang mahalagang detalye patungkol dyan, ay makakasama po natin ang nagbigay buhay sa karakter ni Gregoria na si Elora Españo at ang director ng naturang pelikula na si Arjan Rebeta. Magandang umaga po and welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning. Good morning po. Well, kay Direk Arjan, para po sa mga hindi pamilyar o hindi nakakakilala o nakakaalam sa kwento ni Lakambini, ano po ang masasaksihan nila dito? So, mas nakilala kasi natin si Oryang dun sa pagkilala na siyang asawa ni Andres Bonifacio. Pero sa totoo, mas malawak pa ang ginawa niya dun. Isa nga dun ay ang pagbubuo ng katipunan, lalo na ng mga kababaihan. So, lalo pang siguro ngayon, napapanahon din naman na marami tayong ginawang pelikula patungkol sa mga kalalakihan. So sa tingin namin, ito na rin yung panahon na magbigay ng pansin para sa mga bayaning kababaihan, lalo na dito sa pangunguna ni Gregoria de Jesus. At yun, marami pang mga detalye ang mapapanood natin dito sa pelikula. Ayun. Para naman po kay Elora, paano nyo naman po pinaghandaan? Kasi syempre medyo iba rin itong gaganapan ninyo, Gregoria de Jesus. Paano naman po yung mga preparations po ninyo? Yung preparation ko talaga, actually nag-post ako sa social media na medyo mahaba yung journey ko sa paggawa nitong pelikulang to. Kasi nung una, naging double muna ako ni Lovie. Kasi tatlo kaming muka ni Oryang dito. Si Lovie po, ako, tsaka si Miss Gina Pareño. Okay. So yung buhay kasi ni Ka Oryang, mahaba talaga siya. And naabutan pa nga niya, I think, Japanese period, no? Umabot pa siya doon. So, mahaba ang buhay niya. So, kaya naging tatlo ang mukha ni Oryang. At dito din makikita yung iba-ibang babae na gumanap ng Oryang, hindi lang sa pelikulang ito, kundi sa television, sa YouTube, meron ding Isa pang pelikula. Isa pang pelikula tungkol kay Ka Oryang. So, kumbaga, ang naging preparation ko dito is nanood ako ng mga materials na available and also nagtanong ako kila Xiao Chua sa mga historians na ano ba yung mga pinagdaanan ni Oryang kasi medyo mabigat ang pinagdaanan ng ating bayani na si Oryang, Ka Oryang. Well, ikaw ang main character, no? So, bilang pagganap ng Kaoryang, sa pag-aaral mo ng kanyang kasaysayan, ano yung natutunan mo? Ang natutunan ko ay yung pagmamahal ng buo, yung tipong kaya mong ibigay yung sarili mong buhay. So yun. So yun kasi yung pinagdaanan ni Ka Oryang nung nililitis na si Andres. At even nung nawala si Andres, hinanap niya, grabe yung pinagdaanan niya. So yun siguro yung pagmamahal ng buo na tipong kaya mong ibigay yung buhay mo. Kaya mong ibigay. Yes. Ayun, kaya mo i-sacrifice. Para naman po kay Direk Arjan, yung mga challenges, ano po yung mga challenges na hinarap ninyo sa pagbubuo po ng pelikulang ito? Isang background lang, sinasabi nga sa promotion din namin na halos 12 years in the making ang pelikulang ito dahil 2015, bago pa ang 2015, siyempre may mga plano na. So noong 2015, nagkaroon ng shooting na, ng production shooting na ng pelikula. Yun nga, sa kasamang palad is hindi siya natapos dahil sa ibang mga challenges tulad ng financial. So, isang panibagong challenge sa amin nga is paano bubuuin ang pelikula sa gamit ang mga material na na-shoot niya. At ang panibago na naman mga interviews na nakalap namin. So, yung pagdudugtog niya ay parang ganito din na parang pagbabalita na parang kailangan natin mahanap ang katotohanan para mas mai-compile sa bilang isang pelikula na nagpapatunay sa kabayanihan na ginawa ni Gregoria de Jesus. Alright, Direk, ang mga kabataan ngayon, o yung henerasyon ngayon, well, hati yung atensyon Nandiyan ang social media.
Nandiyan yung mga distractions sa labas. At minsan, nalilimutan na yung mga mahalagang parte ng ating kasaysayan. Ano yung pinaka-mensahe na gusto mong iparating kapag napanood nila ang pelikulang ito? Siguro sa akin yung pagiging timeless kasi niya, parang magkaroon man tayo ng, kung nabuhay man tayo ng 70s, kung sa pagkapatuloy pa ng generation, ano na ba tayo ngayon, kung ano pa man yun, ay yung pagiging timeless ng paghahanap natin ng katotohanan at justisya, yung pa rin naman ang pinaka-binibiging diin dito ng kwento ni Gregorio de Jesus. At sana, yung pa rin ang maging kapulutan ng aral ng mga kabataan, justisya at katotohanan. Elora, may tanong ako sa iyo. No? Siyempre, nabuhay ka na sa panahon ngayon. Ang layo ba talaga ng pagkakaiba ng kababaihan noon sa pagganap mo, ha? Kasi in character ka dyan. Depende sa ano ngayon. Bilang Oryang, sa kababaihan ngayong 2025. Sa totoo lang, yung ano kasi, yung si Ka Oryang, she's ahead of it, her time. Kaya kung iisipin, parang medyo mas malapit yung sentiments niya noon ngayon. Pero feeling ko, ang kaibahan lang ay kung paano na tayo ka-open magsalita. Kasi before, parang iilan lang yung mga vocal, opinionated. But with Ka Oryang, at 18 years old, she was able to write a letter sa isang mayor na Gobernador. gobernador. Nung time na siya, parang kinulong siya ng mga magulang niya. So she's really ahead of her time. Kaya hindi ko rin masabi. Depende siguro kung paano ba ang kaibahan ng kababaihan noon sa kakababaihan ngayon. Kasi parang yung kay Ka Oryang, parang alam na niya kung paano niya anuhin yung sarili niya. Kaya nang dalhin yung sarili niya. Kagaya nung sinabi na example niya, ni Elora. At least nagbigay daan siya sa pagkakaroon ng boses ng mga kababaihan. Ito rin yung binibigyan din natin ng diin ngayon kung bakit nagkakaroon ng pelikula ng Lakambini. Kasi di ba nga, sabi ko kanina, puro tayo mga bayaning lalaki ang lagi na-feature. General Luna, at sa mga Andres Bonifacio. So ngayong panahon na rin naman Well, sa panahon nga ngayon, limited lang ang karapatan ng mga kababaihan to be involved sa mga ganitong gawain. But anyway, syempre invite po natin yung ating mga televiewers. Please. Ikaw naman. Ay, ako ba? Sige, ako naman So, in-invite namin kayo sa November para sa pagpapalabas namin ito sa theater. So, sana supportahan nyo. And si Elora na magpapatuloy. Ayun. So, sana po abangan ninyo ang pelikula namin, ang Lakambini. Isa po itong docu-narrative. So, hindi lang po ito docu na puro interview. Meron din pong mga reenactment. So, sana abangan nyo po yan. Kasama po namin dito si Miss Lovie Po, si Rocco Nasino, si Paolo Avellino, and syempre si Miss Gina Pareño. So, sana po abangan nyo po yan. Yun. Maraming salamat po sa pagbibigay ng mga mahalagang detalye patungkol sa Lakambini, Gregoria de Jesus, Elora Espanio, and Direk Arjan Rebeta. Maraming salamat. Thank you po. Salamat po.